Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy midweek po mga kapatid. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Sa mga di inaasahang paraan, Gawa 2:12. Tayo po ay nagbabalik muli sa aklat ng Gawa. Ngayon pong araw ng Miyerkules na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Marami kayong mga ginagawa para sa amin na hindi namin inaasahan na ito'y para sa amin. Aming dalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga, inyo po nawang igawad sa aming napatnubay, tulungan niyo po nawa kami at kayo po ang maghari sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Gawa 2, silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa, ano ang kahulugan nito? Yan. Kasi nga naman nung nanalangin sila, yung mga alagad ay yung mga lingwahe nila ay iba-iba, pero naiintindihan ng mga nakapaligid sa kanila. Kunyari, Ilocano, naiintindihan nila sinasabi ng mga alagad kahit hindi sila Ilocano. So, ganun po mga kapatid. Kaya ang panawagan sa atin dito sa tatanggap tayo ng kapangyarihan, manalangin tayo para sa pagbibigay ng Espiritu bilang remedyo sa mga kaluluwang may sakit ng kasalanan. Ano daw po ang remedyo sa mga katulad nating may sakit ng kasalanan? Ang sabi po dito, manalangin. Ang banal na Espiritu ay gumabay sa atin. Kailangan magbago ang iglesia. At bakit hindi natin iluhod ang ating mga sarili sa luklukan ng biyaya bilang mga kinatawan ng iglesia? At mula sa pagbagbag na puso at nagpapakumbabang espiritu ay taimtim na manalangin upang ibuhos sa atin ang banal na espiritu mula sa itaas. Ibig sabihin tayo mga mananampalataya, look at yourself now. Tayo ay mga representative ng ating pong church. Representative tayo ng ating congregation na tayo ay nananawagan sa atin na tayo ay lumuhod para sa ating church, na ang mga kapatid ay magbago ng lifestyle, na magkaroon ng panalangin daily sa kanilang mga tahanan. So napakaganda noon mga kapatid ko. Ikaw na nakikinig ngayon, tayo ay dapat na nakakaalam tayo ng katotohanan, maging representative tayo ng church, even our family, even sa ating care group, representative tayo ng care group sa Panginoong Diyos, no? Tayo na nanalangin para sa kanila, hindi lamang iniisip natin yung ating sarili na panalangin. Manalangin tayo habang ito'y mapagbiyayang ipinagkakaloob. Ang ating malamig na puso ay magbalik sigla at magkakaroon tayo ng pag-intindi para maunawaan na mula ito sa Diyos at tanggapin itong may kaligayahan. Bakit mga kapatid, no? Libre pa ngayon at malwalahating ibinibigay ang mga kaloob na ito sa mga nanalangin. Bakit? Darating ang isang araw. May isang araw na darating na ang mga panalangin ay hindi na diringgin. No? May isang araw na darating sapagkat hindi ka na makakapanalangin, nandiyan ang Panginoon sa itaas, di ba? May isang panalangin na hindi na ipagkakaloob may isang araw darating na hindi na ipagkakaloob ang paggabay ng banal na Espiritu. Kaya habang ngayon, ang Diyos ay wala pa at handa siyang magbigay ng paggabay sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, gawin na natin na tayo ay manalangin. Huwag na tayo magpabanjing-banjing pa. Madalas na kumikilos ito sa hindi inaasahan ng paraan. Sabi dito. At sabi diyan, hindi dumating si Kristo ayon sa inaasahan ng mga Hudyo. Hindi siya dumating sa paraang magbibigay kalwalatian sa kanila bilang bansa. So narito ang sinasabi ng ating devotional, mga kapatid ko, no? Ang mga Hudyo, meron silang expectation paano darating ang Misaya. Dumating si Thaddeus, si Judas na hindi sa kasama sa 12 disciples, pangalan niya ay Judas, nagtawag ng mga sumusunod sa kanya. Sinasabi nilang sila ay Misaya, pero mga namatay, nabigo. Dahil ang tunay na Misaya ay tagapagligtas na hindi lalaban sa Roman Empire, kundi sa kasalanan, kundi sa kaaway. Yan po yung Misaya. Ang mali yung pagkakaintindi ng mga Hudyo na yung Misaya nila, yun yung magiging presidente nila, yun yung magiging hero nila, katulad ni Samson, katulad no mga
heroes doon sa Judges noon dati. Hindi na po gano'n yung Messiah na paparating ayon sa Old Testament, mga kapatid ko, no? Ayon sa banal na kasulatan. Yun ang hindi inaasahan ng mga Hudyo. Sa panahon natin ngayon, marami mga tao ang inaasahan sa kanilang buhay. Magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng ganyan. In the future, ito ako, ganyan yung family ko. Pero dapat nating isipin na darating ang ating Panginoon. Dapat nating isipin, si Kristo'y muling babalik para sa bawat isa sa atin sa paraan, sa panahon na hindi po natin inaasahan. Dumating ang kanyang tagapagbalita para maghanda, sabi po dito, para maghanda ng daan para sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa mga tao upang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbago at mga bautismo. Ang mensahe ni Kristo ay malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ano po yung Ebanghelyo? Si Kristo ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik para po sa bawat isa sa atin. Yan ang Ebanghelyo. Yan ang good news. Yan ang complete package ng good news. Kaya ang panawagan sa atin, magsisi at manampalataya. Sino po yung naghanda ng daan para makilala si Jesus Christ? Si Juan Bautista. Ngayon mga kapatid, parating si Jesus Christ. Parating ang ating Panginoong Jesus. Sa ikalawang pagkakataon, sino ang maghahanda ng kanyang daan? Wala na po si Juan Bautista. Wala na po yung mga disciples. Ang natitira na lamang yung panghuling ipinanalangin ng ating Panginoong Diyos sa aklat ng John chapter 17. Basahin niyo pong muli yun. Ano? Yung panalangin ng ating Panginoong Jesus. Buong chapter na yun, yung last na ipinag-pray niya. Yun ang mga natitira ngayon na maghahanda ng daan ng ating Panginoon. At sino yun? According to John 17, yun yung mananampalataya sa huling kapanahunan. Ibig sabihin, tayo, ikaw at ako, kung tayo'y nananampalataya sa Panginoong Diyos, tayo yung inatasan na maganda ng daan ng ating Panginoon sa Kanya pong muling pagbabalik sa ikalawa. No? Ang mga Hudyo ay tumangging tanggapin si Kristo sapagkat hindi siya dumating ayon sa kanilang mga inaasahan. Ang mga idea ng mga taong may hangganan ay pinangawakan bilang hindi nagkakamali dahil pinatanda ng panahon. Oo naman, di ba? Yung mga traditions, pinatanda ng panahon. Yung kanilang, yung mga Hudyo, meron silang inaasahan sa kanilang sarili kasi nagpasalin-salin na yung idea na yan. Nasabi nila ito yung totoo kasi matanda na ito. Hindi ko mo matagal ng paniniwala o matanda ng paniniwala, totoo na. Dahil ang tamang paniniwala, ang tamang information, ang tamang doktrina, hindi yan sa tagal, kundi kung sino ang nagsabi at walang iba kundi si Jesus, ang ating Panginoong Diyos. Kahit na yung mga Hudyo na yan, matatanda na, mahaba na ang buhok, maputi na ang buhok, kahit sa balbas, hindi pa rin totoo yung sinasabi nila. Dumating si Jesus sa paraang hindi nila inaasahan. Yan ang masakit. At nung dumating yung tunay na Messiah, hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Kaya hanggang ngayon, nung bayan ng Israel, yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ, yung iba dyan. Pero yung iba naman, siyempre, naniwala na. Yung iba, karamihan dyan, hindi pa, mga kapatid. At yung iba pa nga, nag-aalay pa ng mga hayop bilang pagpapatawad ng kanilang kasalanan na hindi nila naintindihan na yung namatay sa krus ng Kalbaryo, yun na yung naging hain, naging handog para sa bawat isa sa atin. Ito ang panganib. Ayan, sabi dito, kung saan ang iglesia ay lantad na ang mga likha ng may hangganang mga tao ay magbibigay ng palatandaan ng eksaktong paraan para dumating ang banal na espiritu. Yun ang nakakalungkot yan at nakakatakot. Babantayan natin yan. Kung may mga taong nagbibigay ng eksaktong pagdating ng ating Panginoong Diyos, palatandaan daw kuno na ito na yung mangyayari sa hinaharap. Huwag ko kayong maniwala. Kundi saliksikin natin ang banal na kasulatan. Baka ang ibinibigay sa ating idea ay idea lang nila na galing sa tao na may hangganan. Dapat ang idea ng Panginoong Diyos na walang hanggan ang ating pinakikinggan at sinasaliksik. Bawat wala silang pakialam. Bagamat wala silang pakialam na kilalanin ito, may ilang gumawa na nito. At dahil darating ang Espiritu, hindi para pumuri sa tao o patatagin man ang kanilang mga maling teorya, sa halip ay sumbatan ng sanlibutan sa kasalanan at ng katwiran at ng kahatulan. Marami ang tumatalikod sa Kanya. Ang banal na Espiritu ay hindi mambobola sa sinumang tao.
o gagawa man ito ayon sa pagpapanukala ng sinumang tao. So lagi natin tatandaan, ano, ang banal na espiritu ay hindi para gatungan yung ating pagkakasala, hindi para tayo ay bulahin na napakaganda ng ginawa natin, kundi para tayo ay i-guide, itama sa pagkakamali natin. Yan po ang gawain ng banal na espiritu, mga kapatid, no? Hindi sa paraan na gusto natin, kundi sa paraan ng ating Panginoon Diyos. Kaya gagawa rin tayo sa bukiran ng ating tagapagligtas, hindi sa sarili nating idea, hindi sa paraan natin, kundi sa paraan ng ating pong tagapagligtas. Ano? Magiging matagumpay lamang ang isang misyon sa paraan ng ating tagapagligtas. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. Hindi gagawa sa banal na espiritu ang may hangganan at makasalanang mga tao sa pagdating nito bilang tagasumbat sa pamamagitan ng sinumang taong pipiliin ng Diyos ang pakinggan at sundin ang tinig nito ay siyang lugar ng tao. So dito po, mga kapatid ko, ang banal na espiritu ay gagabay sa atin. O, susumbatan tayo sa ating mga kasalanan dahil makasalanan tayo. Ang kailangan lang natin pakinggan natin ang tinig ng ating pong Panginoon. Sabi dito sa 1888 Materials, page 1540, 1541, the Ellen G. White. 1888 Materials. Dito po ay makikita natin, ano, kapag binasa natin yung aklat ni Ginang White, hindi tayo napapalapit sa kanya. Napapalapit tayo mismo sa ating pong Panginoon Diyos. That's amazing, mga kapatid. Ano? Itinuturo tayo ng author sa ating pong Panginoong Diyos. At dapat yan naman talaga ang dapat na mangyari. At ang ginamit nga na talata rito, ang mga tao ay naguluhan at nagtanong, ano ang kahulugan nito? Ang kahulugan nito, ang ating Panginoong Diyos patuloy pa rin sa paggawa hanggang sa kapanahunan natin. Ang kahulugan nito, ikaw at ako ay gusto ng ating Panginoon maihanda sa kanyang nalalapit na pagdating. No? May mga tao na ikinukulong lang nila ang Panginoong Diyos sa isang box. Kung ano lang ang sinabi nila na panalangin, yun lang ang gustong gawin nila ng Diyos sa buhay nila. Hindi ganun, mga kapatid. Dapat ang panalangin, Panginoon, kung ano ang kalooban ninyo, siya nawang mangyari. Huwag nating ikukulong ang Diyos sa isang box as if tayo ang may control sa Diyos. Mali, dahil ang Diyos ang may control sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin accept siya. Let God be God in our lives, mga kapatid ko. No? Ang ating Panginoon darating sa paraan na hindi natin inaasahan. Ako, inaasahan ko darating ang Panginoon sa alapaap, pero hindi ko pa lubos na alam kung ano ang mangyayari. Yun lang yung nakikita ko sa maliit na butas, mga kapatid. Yun lang yung nakikita ko sa sinabi ng banal na kasulatan, pero hindi pa natin alam kung ano eksaktong pagdating ng Panginoon. Anong kalagayan ng mundo? Ano ang kalagayan ng langit? Maaraw ba nun? Tag-ulan? Gabi ba nun? Pahapon ba? Umaga? Tanghali ba? Hindi natin alam ang eksakto, mga kapatid ko. Basta ang kailangan natin maging handa sa mga panahon natin ngayon at tayo tutulungan ng ating pong Panginoon. So muli po, sa araw na ito, tayo po ay mananalangin. Papangunahan tayo muli ni Brother Melvin at makasama po sa panalangin ng mga kapatid natin na may karamdaman at ang ating papalapit na pangangaral ay gabayan at tulungan tayo ng ating pong dakilang Diyos na naglikha sa atin. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy natin siyang sambahin. Pakinggan natin ang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. God bless po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa lesson na hatid sa amin sa umaga na ito, na muli niyo kaming napalalahanan na kayo ay maraming mga pamamaraan na hindi namin inaasahan. Marami kayong pamamaraan sa aming buhay na paano kami mababago, kung paano kami magtitiwala po sa inyo, kung paano kami titingin sa inyo at tuluyan na kami ay aasa at magtitiwala at kakapit po sa inyo. Salamat sa mga paraan na ito na binibigay niyo po sa amin pagkat ito ay tunay na nagbumula po sa inyo. Isang halimbawa na kayo ay dumating dito sa lupa na hindi natanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi nila alam. Ito yung napakabisang paraan na para maraming maging disipulo po ninyo at magtapos na inyong gawain. Dito po sa aming kapanahonan na aming nilalapit ang aming mga sarili, na gamitin po ninyo kami. Ipakita niyo po sa amin ang inyong mga pamamaraan na
na kayo lamang ang nakakaunawa, na maunawaan namin ito at mabago ang aming mga karakter. Mabago at kami ay magkaroon ng liwanag sa aming nasasakupan. Ang aming patuloy na sinasama sa panalangin, una-una si Nanay Nerissa, nais niyang magmisyon una-una sa kanyang mga pamilya. Bigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo, patatagin ng kanyang patuloy na pagbabago ng karakter, maipakita niya ang kabutihan po ninyo sa kanyang pamilya upang sa ganun sila ay makita ang liwanag na nagmumula po sa inyo sa pamamagitan ni Nanay Nerissa. Kasama din namin sa panalangin ang bawat isa na sa aming pagmimisyon ay aming unang lapitan din ang aming mga pamilya at mahal sa buhay, sapagkat sila ay mamahalaga sa amin. Tulungan nyo kami magbago unang-una sa lahat, na makita namin ang inyong mga pamamaraan sa aming buhay, upang sa ganun ito ay aming magamit sa aming pagbabago at patuloy na pagmimisyon kasama po kayo. At kami ay nagpapasalamat sa inyong gabayo sa bawat umaga, na ito ay aming unti-unting nauunawaan, natututunan, at kami ay nagkakaroon ng magandang pag-asa na kami ay magtatagumpay sa bandang huli, sapagkat ito ay inyong pangako sa amin. Sa patuloy na namin isama sa panalangin ang mga pangaral na gaganapin dito sa aming mga sinasakupan. Patuloy na ang Holy Spirit ang gumawa sa puso ng mga mangunguna rito at matatag na pagkakaisa at maisa patuparan ang itong mga pangaral na ito, at maraming mga makapakinig na mabuting balita. Kasama din namin sa panalangin yung seminar ng mga pastor sa Ayas ngayong weekend. Sila po ay ingatan sa daan papunta roon at magkaroon ng magandang blessing sa kanilang seminar, at ito ay may bahagi din naman sa iba. Amin din sinasama sa panalangin ang lupa ni Sister Nympha Rivera para sa kanyang pamangkin na si Chona, na ngayon ay nagkakaroon ng problema na pag-iinteresan ng iba. Alam namin na ang lupa na ito ay maaaring magamit sa mabuting kaparaanan, maraming mas makinabang pa. Huwag nawa itong mapunta sa masamang kalooban, at kayo nawa ang manguna sa mga puso ng mga tumutulong sa pag-aayos ng problema na ito. Magawa na po ito ng paraan at ng solusyon sa lalong madaling panahon. Amin ding sinasama sa panalangin yung pamangkin ni Nanay Pina na aksidente na nasa ospital ngayon. Ipuin niyo po siya ng inyong mapagpagaling na kamay, ipagkaloob ang mahuhusay na manggagahamot upang sa kanya ay magpagaling sa mga oras na ito. Ipanumbalik po ang kanyang lakas, Ama, at ipakita sa kanya ng kagalingan na nagmumula po sa iyo, upang ito ay makita ng mga kanyang mahal sa buhay at patuloy na magtiwala po sa inyo at magbahagi ng inyong pagmamahal sa iba. Amin din sinasama sa panalangin mga kapatid na may karamdaman, si Sister Cindy Mactal, sa kanyang karamdaman sa sikmura, na po siya ay patuloy na pagalingin, at gayon din ng patuloy na pag-travel ng nanay na ng Brother Kevin, naway siya ay makarating na maayos sa kanyang patutunguhan, at ang iba pang mga kapatid na may sakit, lalo na si Sister Peachy. Siya po ay nasa matinding sakit sa mga oras na ito. Severe pain ang kanyang naranasan sa mga oras na ito, at siya po ay pakalmahin ang kanyang isipan, na siya ay pagalingin, bawasan ang sakit na kanyang nararamdaman, at palakasin ang kanyang loob na siya ay huwag po mawawala ng pagtitiwala po sa inyo. Amin din po sinasama sa panalangin sina ating si Villa Erilia Bourbon, na siya po ay nasa severe pain din sa mga panahon na ito, at may mga karamdaman kasama na Jennifer Eusebio Pascua, si Corazon Mina, si Imelda Eugenio, at sila ay mga nasa banig ng karamdaman sa mga panahon na ito, na patuloy na umaasa at nagtitiwala po sa inyo. Sila po ay inyong dingkin, at sila po ay inyong hipuin na inyong pagpagaling na kamay sa bawat umaga, mabawasan ang mga sakit na kanilang nararamdaman, at tuluyan ito mapawi at mawala sa tulong po ninyo. Amin din sinasama sa panalangin sina Sister Amy Kilantang, na patuloy pa rin na nagpapagaling sa kanyang sakit sa kidney. Nawa po ipagkaloob po sa kanya kagalingan na nagmumula po sa inyo. Kasama sina
Jennifer de la Cruz, Ate Esther Lopez, may sakit din, at si Brother Benjamin, Brother Monty, Sister Lita at Sister Diane. Ganyan din si Ate Grace Amanon, may problema rin sa kidney. Siya po ay patuloy na bigyan ng karunungan na nagmumula po sa inyo upang maiwasan niya mga dapat iwasan. At kaya din magawa ang mga karapat-dapat upang mapa-improve ang kanyang laboratory. Kasama din namin si Kuya Bobby at Ate Lorna sa kanilang araw-araw na paghahanap buhay, sa kanilang araw-araw na gawain sila maging malakas sa bawat umaga. Patuloy nawa sila magliwanag sa kanilang mga sakupan, na ang kanilang pagbabago ay patuloy na maipakita nila una-una sa kanilang mga kasama sa bahay, kapitbahay, kasama sa church at sa iba pang mga kapatiran. Kaya din sina Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tate Pento, ang Kuya Mike Pablo, sa pamilya ni Sister Rose, Chris Encarnado, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco. Kaya din si Princess Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, Ate Sally Sanchez, patuloy na nagtitiwala po sa inyo. At si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo, at Erlinda Duque. Mga kapatiran na ito ay may mga karamdaman naman na patuloy kami nagtitiwala po sa inyo na kayo ang dakilang manggagamot, at ang aming sama-samang pananalangin ay mabisang gamot. Pagpalain niyo po mga kapatiran na ito ng malusog na pangatawan, ipanumbalik ang kanilang lakas at tuluyang kagalingan ang aming hinihiling para sa kanila. Ito po ay aming dalangin na ipagkaloob nawa po sa kanila, sa amin, ang inyong kalooban at hindi ang aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.